Okay boys, good morning sa inyong lahat. So napansin nyo kagabi is kinabit natin yung coilovers. Papakita ko lang rin sa inyo ngayong umaga kung ano yung fitment na kinalabasan. Yan, so simula tayo dito sa harap boys. Ayun ang kanyang fitment. Tignan mo naman. Pucha, tagon-tago na. Hindi na siya isang daliri dito boys oh. Pero ang kinagandahan is hindi siya nagra-rub no. Kaya boys, ang gamit nating gulong isa Kumho Extra PS31. Yan pa rin. Tapos naka-calchabi tayo na mags. Tapos ang fitment check. Ayan. Hindi kasya boys eh, no? Sagad sa baba to boy. May bababa pa siya actually, pero nagsasakay kasi ako minsan ng mga gamit, mga tropa natin. So ito na yung pinaka-drivable na kaya niya. Naka-settings na rin to ng hard. Hindi naman sobrang hard. Siguro mga nasa 28 ata yung setting ko ngayon. Ayoko isagad ng 32. Tapos sa likod, wala tayong spacers boys. Ayan. Medyo nagra-rub pa siya nung sa dati no. Pero ayun o, fitment check. Bang. Pakita ko yung ano. Ayun boys oh. Kita ba? Pero yung play niyan is unting-unti na lang. Try natin yung itulak. So nakasetting na rin siya ng hard ngayon boys. Para kapag may gamit tayo sa likod eh hindi na masyado bumababa no? Pagdating naman sa ride nito, hindi ko makakaila. Sobrang mild na notice nyo talaga yung pinagkaiba ng coilovers sa ganitong sa dati natin o sa luma nating setup, which is yung coil sleeve. Pares lang naman to sa kabila boys. Again boys, ito si Cory. Naka-cover siya kasi hindi natin ginagamit yan. Ito si Barak, ito yung pan-daily natin ngayon. Again boys, para sa mga magsasabing wala tayong parking, uulitin ko po, naambasahin nyo yan boys. Ayan. Pwede mag-park dyan. Fitment check is good. Pa-align na lang tayo nito. Dali na lang naman yan. Siguro hindi ko nasama sa vlog kasi basic lang naman yung alignment boys no. Tapos yun no. The next day. Kung napanood yung last vlog natin is pinakabit natin yung coilovers para kay Barak no. Ito yung tindig niya ngayon boys. Bang. Para sa mga hindi nakapanood boys. Ayan no. Hindi mo gaano kadikit to. Hindi ko naman halos matusok to. Taro block side pa rito par. And yan yung gusto kong fitment talaga no. As in sagad sa baba. Ayun no. Pang. Pinarada ko to dito kasi alis din naman tayo. Share ko sa inyo boys yung ginagamit kong anti-sunburn sa mga upuan natin. So syempre pagpasok mo dito, hindi siya ganun kainit no. Since nga bagong kabit yung ating coilovers, meron nagpadala sa atin ng isang item dito. Papakita ko sa inyo. This is from Coil Jacket Manila. Pinadala nila tayo ng care package of. Padala sila ng steering wheel cover. Tignan mo naman. Tapos syempre boys, ito yung kanilang produkto, Coil Jacket Manila. So ano ba ginagawa nito boys no? Basically ito lang naman yung i-cover mo doon paikot sa coilovers mo no? Para syempre hindi madali maluma, hindi masyado matatamaan ng mga bato, mga likabok. Minsan mapapansin nyo yung mga bato umiipit doon sa mismong shocks. Kadalasan yun yung nagiging rason kung bakit nagkaka-leaks no? Ito na yung version 2 nila boys no? Dati meron din sila second hand kasi yung binili natin coilovers. So ang gagamitin natin itong degreaser. Syempre linisan muna natin yung coilovers. Dumi ng daliri ko boys oh. Dinot-dot ko pa kasi. So syempre linisin muna natin. Tapos ito yung linis natin. Panggulong to boys pero gagamitin natin sa coilovers para syempre malinis muna. Saka natin kokoberan itong coil jacket. Madali lang naman to boys, babalot mo lang to dun sa mismong coilovers mo. Alam niyo yung parang itsura sa mga NMAX, yung shocks nila parang ganito rin yun. Since mahal yung coilovers, tapos syempre ayaw natin maluma, so lalagyan natin ito. So tara, dalhin na natin to lahat. Tapos simulan na natin magkalikot ng ating SIR. Initially dapat babalik ko siya sa shop, sila nagagawa, kaso naisip ko para naman medyo may DIY tayo no. So tayo nagagawa nito. Let's go! 5 minutes later. Kunwari lang na hapon kami gagawa pero inabot namin ng gabi. Dahil sa kakahanap nito boys oh. Sa kakahanap nito, wala kaming mahanap na susi. Anyway, first kong ginagawa dito boys is dinedegreaser ko na muna. So spray lang kayo ng ganyan. Syempre para palambutin yung dirt and grimes. Wait siguro mga 2 minutes, 1 minute. Tapos scrub away. No, syempre ayaw natin na may matrap na dirt inside dito. So scrub away. Tapos kuha lang kayo ng kahit anong sabon boys no. Hindi naman kailangan na maganda yung sabon na gagamitin nyo. Inuuna ko pala boys is yung likod na part ng ating sasakyan. So syempre dahil SIR to, naka-disc brake likod nya. Tapos kuha lang kayo ng sabon no. Kuskusin nyo lang. Madali lang naman to boys, basic cleaning. Kahit siguro apo nyo kayang gawin to no. Tapos kuskus lang kayo dyan. Kung anong maabot nyo, kuskusin nyo yung likod syempre. Tapos yung kung ano na rin makuskus nyo rito, sama nyo na no. Minsan lang naman kayo nandito, yung disc, sama nyo na rin.
Diba? Light lang naman boys, no? Pero anyway, ang focus talaga natin dito is itong coilovers natin. Syempre kasi kailangan natin maprotektahan to. Tubigan na natin to. May ilaw pala ako dito boys para sa mga magtatanong. Yung mga demagnet. Oh, tubigan nyo lang yan. Tapos antayin nyong matuyo. Tapos kabit natin yung coil jacket. So patuyin ko muna to boys. Wait lang. Dito pala sa coilovers boys, meron siyang kasama kasing rubber no. So ito yung rubber na yan. So make sure nyo lang na itaas nyo yan. Tapos scrub away kayo. Try ko ipakita with one hand. Taas nyo tapos scrub away kayo. Kasi nandyan talaga yung mga dumi no. Yung mga grimes, yung mga batong maliliit. Tapos sila yung gumagasgas dun sa mismong shocks. Kung kaya nyo, try nyo rin na, ayun, kita nyo ba? Taas nyo lang yung rubber. Tapos sungkit-sungkitin yung ganyan. Siyempre, banlawan nyo, no? Kasi yan lang talaga yung pinoprotektahan natin ng rubber na to. Yun kasi yung pinaka-importante. Pero ang pinoprotect na ng coil jacket is yung buong structure ng coilovers natin. Siyempre, para iwas tama ng bato. Siyempre, para kapag gusto natin bumalik sa stock na mga shocks, may benta pa to natin ng mas mataas na presyo, no? So, siyempre, kailangan natin ingatan to. Tapos, siyempre, dito na rin kayo sa ilalim ng sasakyan nyo. Tubigan nyo na kung ano yung mga pwedeng malinis dito, no? Wisikan nyo na. Usually boys sa Corolla, etong running board, yun ang sisira dito. Teka. Yan yung running board na to. Yan, ito yung sa Corolla kasi minsan ipit to eh. So yung madalas na nabubulok itong fender side yan. Hindi ko lang alam sa Civic pero sisimula ng bulok, no? So make sure nyo lang na syempre lilinisin nyo palagi, no? So papatayin ko na lang naman na to tapos kabit natin yung coil jacket. Tara. Yung coilovers natin boys. BC coilovers para sa mga magtatanong pala. Okay boys, sige natin yung condition dito sa kabilang coilover natin. Dusty na siya, no? Hindi pa kasi nalinis to ever eh. Medyo maligabok, no? So lilinisin muna natin yan. Sprayan muna natin to ng boys, degreaser. Babad mo lang mga 3 days. Tapos tagal eh, no? Babad mo lang degreaser. Gamit nating degreaser mga boys is Guapo degreaser engine cleaner. Pero pwede na rin naman yan, degreaser pa rin naman. Gamitan naman natin ng pang megos natin dito. Panlinis ng CR ni Aldrin. De boys, pang ano to yung baka sabihin nyo pang tsupo ng bata, yung loob ng mugs. Dito lang baka sabihin mo ano ginagamit natin dito par. Mabisa to sir. Parang nagtutoothbrush dito boss. Kuskusin mo lahat ng kaya mo makuskus dyan. Banlawan mo ng tubig, patuyuin mo. Kabit mo yung coil jacket. Diba? Tapusin mo lang to boys. 5 minutes later. Nakalipas ang ilang buwan, hindi pa rin tuyo itong coilover natin. Gagamitan na natin to ng blower. Pack. Nakakatawad pa to, tuyuin na lang natin to. Ito, lobat pa. Tara, may bala na tayo boys. So paano ba kinakabit to? Madali lang to guys. Dali lang to boys. Kahit lolo, lola, aso siguro nyo kaya pa rin gawin to eh. Kuberan nyo lang to. Hanggang taas, syempre. Siguro, depende to sa mga kotse guys eh. May mga mahihirap talaga. Meron namang madali lang din. Ngayon, malagyan man to, okay lang. Pero still, mas okay pa rin to kaysa wala. Ano naman tindig niyan sir So, siguro in the future, makikita natin ang pinagkaiba nito. Syempre kasi yung iba magiging madumi, no? Tapos pag tinanggal natin to, makikita natin different. Ang ginawa kong technique boys, para masagad ko hanggang dulo, tsaka para masecure ko hanggang taas, inipit ko siya dito sa may ganun. Kasi there's no way na matap in ko siya dito sa bandang taas eh. So, for sure may mga papasok pa rin na dumi, pero still 99% malilesen niya. Diba? Sana maging effective ang ating DIY ngayon. Time check muna, 12:54 ng gabi. Umaga na pala boys. Okay boys, ito yung tsura niya kapag nakakabit sa gulong, no? Okay boy, baba mo sir. Gagi, naiwan yung ilaw par. Hindi ko makuha yung ilaw. Kaya ba? Kaya pala. Hindi ko pala ilaw par. Sino baba mo?
Si E.T. Yun. Yun boys oh. Hindi pala kita. Hindi mo makikita no. Okay boys, ito pala itsura ng harapan. Medyo naging challenging kasi sobrang baba nung harap. Kailangan pa namin siya mag-gutter. Ginatter ko pa siya boys. Ayan oh. Medyo nakangat yan ditong side. So ito itsura sa harapan boys. Ayan yung coilovers natin sa harap. With the camber kit. No? Tapos ditong sa kabilang side. Putsang dumi na ng kamay ko boy oh. Kabilang side naman boys is nilagyan na rin natin ang coil jacket. Ayan. So all goods. All goods in the hoods. Kakabit ko na lang itong mga gulong na to. Gusto ko na matulog guys. Hindi pa pala tayo peace out. 1:53. Let's go. Okay boys, time check. 2:10 ng umaga. 2:10 na madaling araw. Ito yung sinasabi ko sa inyo boys. Sinampan muna namin ng onte para ma-jack. Ginader muna. Anyway, tapos na ang ating coil jacket makeover. Silipin nga natin dito. Kung makikita nyo boys. Hindi ko sure kung kita eh. Anyway, babalikan ko tong vlog na to after siguro mga 2 months, 3 months. Titignan natin ang epekto ng coil jacket from Coil Jacket Manila. So dito ako natatapusin yung vlog. Mga tropa natin. Pakilala, Gar. Wala, ako nga pala siya na natoy. Tinatoy tsaka si... Ha? Boy Bawang, baka naman. Pakita mo. Boy Bawang. Baka naman, Boy Bawang. Yun lang boys, kita tayo sa masusunod na video. Dumi ng kamay ko paro. Pucha, hulas na, hulas. Kita tayo sa susunod na video. Peace out.